There were calls to veto the entire budget and to revert to a reenacted one. However, this is not an option that we can afford. A reenacted budget will set us back, delay our vital program, jeopardize targets for economic growth, including our goals of achieving single-digit poverty levels and upper middle income status. Nasa 194 bilyong pisong halaga ng proyekto sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act, hindi kasama sa inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. From last year, nagkaroon tayo ng influx of almost twofold from the previous na census natin. Kahit i-combine mo yung mga previous years, ang nakuha natin last year is 94. So ang ginawa natin for this year, ina-expect natin na mas marami. Okay? So fast-track namin yung process. Ilang ospital sa Metro Manila nakahanda na sa posibleng pagdagsa ng mga biktima ng paputok. Pagdami ng firework-related injuries inaasahan. Pero alamin nila na responsibility ng embassy na siguraduhin na may due process, na lahat ng protection sa batas ibibigay sa ating kababayan. Filipino domestic worker na nasangkot sa pagkamatay ng anak ng kanyang amo sa Kuwait, hindi pa babayaan ayon sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers. Ilocos Norte niyanig ng 5.8 na lindol. Ilang establishmento agad na nagsara dahil sa lindol. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2025 General Appropriations Act na naglalaman ng 6.326 trillion pesos na panukalang pondo para sa susunod na taon. Kasabay nito, venito o hindi inaprubahan ng Pangulo ang 194 billion pesos na halaga ng proyekto sa pambansang budget. Ito ang balita ni Nel Maribuhok, live. Nel, ano-anong departamento o sektor ang nakakuha ng malaking pondo at alin itong mga venito ng Pangulo? Tapos nga ang mahigit isang linggong pagbusisi sa 2025 General Appropriations Bill, inaprubahan na nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang budget para sa susunod na taon. Umabot sa 6.326 trillion pesos ang inaprubahang budget sa susunod na taon. Mas mababa kumpara sa orihinal na panukala na 6.352 trillion pesos. Nangunguna sa may pinakamalaking budget ang education sector na may 1.05 trillion pesos, pangalawa ang Public Works and Highways o DPWH na may 1.007 trillion pesos. Sumunod naman ang Defense o DND, Department of the Interior and Local Government o DILG at Department of Health. Gayun din ang Agri-Department o DA, Department of Social Welfare and Development, Transportation, Judiciary at Justice Department. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan maging maingat sa pagbusisi sa budget dahil nakasalalay dito ang pagunlad ng bansa. So much so that even grand ambitions and great plans must be tempered. We must exercise maximum prudence, otherwise we run the risk of increasing our deficit and debt and derailing our development agenda for our country. Hindi rin anya maaari ang ipinapanawagan na i-veto ang buong panukalang budget sa susunod na taon. There were calls to veto the entire budget and to revert to a reenacted one. However, this is not an option that we can afford. A reenacted budget will set us back, delay our vital programs, jeopardize targets for economic growth, including our goals of achieving single-digit poverty levels and upper middle income status. Kaugnay nito, 194 billion pesos na halaga ng proyekto ang navito ng Pangulo. Kasama na rito ang 26 billion peso projects na isiningit sa Department of Public Works and Highways na tuluyang tinanggal sa 2025 GAA. And for this reason, after an exhaustive and thorough review,
we have directly vetoed over 194 billion worth of the line items that are not consistent with our program priorities. These include allocations for certain programs and projects of the Department of Public Works and Highways and those under the unprogrammed appropriations, which increased by 300%. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, ang vetoed line items na ito ay local projects. Not necessarily roads, pati may mga buildings and other local infrastructure. There are some projects that are ambiguous also that we cannot immediately implement anyways. Paliwanag naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman, kailangang i-veto ng Pangulo ang ilang items na nasa unprogrammed appropriations dahil labag na ito sa sinusunod nilang panuntunan. Nung nakita po namin yon, binawasan po namin just to be consistent with the 5% yung parang standby fund. So now it's roughly 4.7% of the total budget. Nagdesisyon naman ng Pangulo na isailalim sa conditional implementation ang 12 special provisions ng 2025 GAA. Kabilang narito ang Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP at Payapa at Masaganang Pamayanan o PAMANA Program. Specifically, to ensure that government assistance is not merely a provisional solution to a persistent issue, we are compelled to subject the implementation of the Ayuda sa Kapos ng Kita Program or AKAP to the convergence efforts of the DSWD, DOLE, and NEDA. Nilinaw ng DBM na dahil veto power lang ang mayroon ng Pangulo, hindi na maibabalik ang tinapyas na budget sa Department of Education na 12 billion pesos. Maging ang zero subsidy sa PhilHealth ay hindi na mababago pa. Pag wala na po sa enrolled bill, wala po siya. Hindi po natin pwede dagdagan yan. Sa kabila nito, muling tiniyak ni Finance Secretary Ralph Recto na may sapat na pondo ang PhilHealth at hindi maaapektuhan ang serbisyo nito. Ayon naman kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nadagdagan ang budget ng Office of the President para sa 2025 dahil sa hosting ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa taong 2026. After the submission of the NEP, humingi kami sa Congress ng supplemental funds in addition to what we proposed for the OP sa NEP to the tune of 5.2 billion pesos for 2025. Kumpiyansa si E.S. Bersamin na naaayon sa konstitusyon ang kabuuan ng inaprubahang 2025 GAA. We are confident but we cannot prevent. If there will be challenges that will be mounted by any quarter. Ayon sa Pangulo, binibigyan diin ng 2025 budget itong social services. Kabilang na ang edukasyon at kalusugan. Bibigyan prioridad rin nito ang infrastruktura at agrikultura upang palaguin ang ekonomiya at labanan ang mga epekto ng inflation at maging ng mga nagdaang kalamidad. At dyan muna ang ating update. Balik sa iyo, Rosalie. Nel, dyan sa nilagdaang pambansang pondo para sa taong 2025, andyan pa rin ba o napanatili pa rin ba yung dagdag na pondo para sa dalawang kapulungan ng Kongreso? Walang nabanggit partikular kung na-veto yung mga dagdag na budget na yan dahil ang partikular na mga na-veto base doon sa ibinigay na impormasyon sa atin ng DBM at ilang miyembro ng gabinete ay yung infrastructure o yung mga proyekto sa ilalim ng DPWH at yung mga unprogrammed appropriations. So ibig sabihin, hindi nakasama dito kung ano man yung mga idinagdag na budget sa iba't ibang ahensya ay walang natukoy sa atin. Yung mga yung DBM ukol dito kung na-veto ba. Pero as of now, base sa impormasyon na malinaw na ibinigay sa atin, yung mga programa na unprogrammed appropriation items at yung projects under the DPWH, yun lamang yung mga na-veto. Rosalie. Nel, para din sa kaalaman ng publiko, kasi yung ipinasa o yung proposal ng executive branch na 6.352 trillion pesos
At yun din yung sa Bicameral Conference Committee na lumabas na total budget. Pero itong inaprubahan o tuluyang isinabatas dahil pinirmahan na nga ng Pangulo, naging 6.326, bumaba pa, Nel. Ibig sabihin yan ba inaayon pa rin sa mandato ng Pangulo? Tama ka dyan. Dahil yung nabawas, yun yung direct veto na tinatawag. O yung tuluyang tinanggal mismo doon sa budget. Yan yung mga tinutukoy natin na mga proyekto o ilang proyekto na nagkakahalaga ng 26 billion pesos under DPWH. Ang tawag dyan, direct veto o total deletion na hindi na maire-record talaga, yun yung nabawas. Kaya bumaba yung panukalang budget, yung budget para sa 2025. At yan pa rin, ay sa ilalim pa rin yan ng mandato ng Pangulo, Rosalie. Nel, matagal ka nang nagko-cover nitong budget deliberations, ganun din yung proposal ng executive branch sa Kongreso. Yun bang unprogrammed appropriations, kasama yan sa kwentahan ng total budget ng pamahalaan? Hindi pa rin, Rosalie, dahil ang unprogrammed appropriations, yan yung mga programa naghihintay pa ng budget. Kumbaga, yung kung ano yung mga lalabis or kung meron pang mga revenue na madadagdag doon sa tinatarget ng government, doon lamang may papatupad. Kaya may mga sinasabi, may mga tinutukoy na conditional implementation na tinutukoy. Diyan nga nahulog yung ilang mga programa ng isinusulong ng ilang mga mambabatas. Ibig sabihin, kapag conditional, kinakailangan mo nang gumawa ng mga guidelines, pag-usapan ng mga kinaukulang ahensya bago ito maipatupad. So yung mga funding, pag-uusapan pa yan. So hindi yan yung mga tinatawag natin na mga nakapondo na talaga na fixed fund. Kumbaga, yung katulad halimbawa sa mga nakalaan sa DOH na may mga siguradong mga programa. Halimbawa, DPWH, may mga tiyak na mga infrastructure projects na talagang nakapondo na. So, may mga guidelines dyan ng DBM. Kumbaga, may mga limit dyan kung ilang unprogrammed appropriations ang dapat na mailagay lamang dyan doon sa panukalang pondo. So, may mga special provisions na tinatawag dyan, may mga provision, may mga detalye dyan doon sa 2025 budget, Rosalie. Nel, hindi pwedeng magdagdag ang Pangulo dun sa inaprubahan ng BICAM na budget. Pero papaano naman nadagdagan yung budget ng Department of Education na sinasabing nabawasan pa ng nasa 28 billion pesos, kabilang na yung 10 billion pesos na sanay para sa computerization program. At lumalabas ngayon na may pinakamataas ng alokasyon ang sektor ng edukasyon matapos lagdaan ni Pangulong Marcos ang 2025 General Appropriations Act. Tama ka dyan, Rosalie, hindi po pwedeng magdagdag o mag-allocate o mag-reallocate ang Pangulo mula doon sa BICAM report o yung mga enrolled bill mula doon sa BICAM report. So ang kinakailangan lang niya ay mag-veto. Kaya lamang umangat yung education sector, base doon sa naging paliwanag din ni Budget Secretary Pangandaman, dahil nga nabawas na nga, nakapag-veto na nga doon sa ilang items sa DPWH. Ngayon, ang question, yung budget cut na nangyari doon sa DepEd, doon sa kanilang computerization program. Ang sabi ng DBM, pwedeng magawa ng paraan yan pagdating sa execution ng budget. Dahil nga kung magkakaroon na nga, may mga provision, may mga special provision naman kung sakali, may mga extra fund o budget ang pamahalaan, maaaring matugunan yung pangangailangan na yan ng DepEd. Rosalie. Alright, maraming salamat, Nel Maribohok, nag-ulat ng live mula sa Malacanang. Ikinatuwa ni Senate President Francis Chis Escudero ang paglagda sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Tunay niya siyang nagagalak na naging aktibong bahagi nito ang mga tao at lahat ng sangay ng pamahalaan. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Produkto ng tunay na kolaborasyon. Ganito ay nilarawan ni Senate President Francis Chis Escudero ang nilagdaang 2025 national budget. Ayon sa leader ng Senado, hindi lang mga opisyal ng pamahalaan ang aktibong nakibahagi dito, kundi maging ang iba't ibang sektor at publiko.
Ito anya ay nagpapakita na umiiral ang demokrasya at may malakas na sistema ng checks and balances sa gobyerno. Ayon pa sa mambabatas, bagaman nais ng dalawang kapulungan ng Kongreso na panatilihin ang kani-kanilang mga inisyatiba at pag-amyenda, walang sangay ang naghahari at nagdidikta sa isa pa. Lahat ng nagpahayag ng magkakaibang opinyon, pananaw at mungkahi tungkol sa GAA ay mahusay na kinuha at naging bahagi ng proseso. Ito ay dumaan sa masinsinang pagtalakay kung saan isinaalang-alang ang katotohanan na marami ang pangangailangan ngunit kakaunti lang ang pondong mapagkukunan. Bagaman natagalan ang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2025 General Appropriations Act, ang mahalagaan niya ay umabot ito bago matapos ang taon at naiwasan ang pagkakaroon ng reenacted budget. Para naman kay Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe, ang pagveto ng Pangulo sa ilang mga items sa GAA ay nagpapakita lang ng kahalagahan ng disiplina sa pananalapi. Ang pag-aproba din anya sa conditional implementation ng Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP ay may kaakibat na responsibilidad na pangalagaan laban sa maling paggamit at pagdoble ng mga benepisyo. Sa pangkalahatan, tiwala si Senador Poe na hindi lamang mapipigilan ng budget sa taong ito ang maling paggamit ng mga pampublikong pondo, ngunit masisiguro rin na ang paggasta ng pamahalaan ay mananatiling responsable at naaayon sa ating mga prioridad sa pananalapi. Ikinatuwa naman ni Senador Aquilino Coco Pimentel III ang pagbabawas ng Pangulo sa kabuuang budget. Gayunman, umaasaan niya siyang bababaan pa ang nakalaang pondo sa iba pang mga programa upang mabigyan ng edukasyon ang pinakamataas na prioridad sa budget. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinundena ng Makabayan lawmakers ang nilagdaang pambansang pondo para sa 2025 ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ilang kongresista naman ang dumipensa sa inaprubahang 2025 national budget. Ito ang balita. Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Huwag gawing negosyo! Serbisyo sa tao! Ilang minuto matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 2025 General Appropriations Act o ang batas na nagpapatibay sa 6.352 trillion pesos na pambansang pondo sa susunod na taon, nagtipon-tipon ng mga militanteng grupo sa Menjola, Manila para tutulan ng hakbang. Pinangunahan ng demonstrasyon ng Makabayan Bloc lawmakers na sina House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at Assistant Minority Leader Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. Anila, napakalaking insulto sa mga guro, healthcare workers at mamamayan na bawasan ang pondo para sa kanilang mga serbisyo habang binubusog umano ang mga kaalyado sa politika. Sa pamamagitan umano ito ng pinalobong pondo sa Department of Public Works and Highways o DPWH, gayon din ang pagpapanatili ng malaking pondo para sa militar. Napakarami pa po dito, napaka-eskandaloso na napakalaki ng pondo para sa military infrastructures at iba pang mga infrastructures ng DPWH. Doon napunta yung malaking bahagi ng pondo natin eh. Ibig sabihin, mas yun yung pinaprioritize ng current administration. Dagdag pa ng mga ito, hindi rin sapat ang idinagdag na budget para sa sektor ng edukasyon na dapat ay pinaglalaanan ng pinakamataas na alokasyon taon-taon. Patuloy din nilang kwestiyon ang bilyong pisong halagang inilaan sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Barya lang din naman yung difference ng DPWH budget sa education. Parang token nga, sabi ni Congressman Arlene, kaya talagang talagang ginawa na lang nila ng paraan yan. At itong AKAP na ito, ito na naman pangalawang taon na naman ito. Kanino ba talaga mapupunta itong AKAP na ito? Giit din nila, hindi sapat ang 10 araw na pagrepaso sa budget at dapat ibinalik ito sa Kongreso para madagdagan ng budget para sa serbisyo publiko. Tokenism ang tawag namin doon. Tokenism kasi yun eh. Lipat natin ito dito, lipat natin ito, dagdagan kunwari natin ito para hindi umangal yung mga tao. Pag-aaralan naman ng Makabayan Bloc lawmakers ang mga opsyon nila kaugnay ng nilagdaang pambansang pondo habang hindi pa nakikita ang buong detalye nito, kabilang na ang posibilidad ng paghahain ng petisyon sa Korte Suprema oras na matukoy na questionable ang constitutionality nito.
Para naman kay Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, intact ang higit 6 trillion pesos na nilagdaang pondo at 3% lang ang 194 billion pesos na halaga ng vetoed 100 line items ni PBBM. Dagdag pa nito, may sapat na pondo pa rin para sa national development priorities. Giit naman ni Bohol 3rd District Representative Christine Tutor, nakapaloob sa 2025 national budget ang second round ng salary standardization wage hikes para sa 1.8 million na government personnel na may permanent positions. Katumbas ito ng 1.7 trillion pesos o mahigit 27% ng total expenditure program. Iginagalang naman ni House Committee on Appropriations Chairperson Representative Saldico ang naging desisyon ni PBBM kaugnay ng 2025 national budget at tiniyak na mananatili ang Kongreso sa pakikipagtulungan sa executive branch. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ginugunita ngayong araw ang ika-128 anibersaryo ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Kasabay nito nagbigay ng kani-kanyang mensahe sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino hango sa mga sakripisyo at pagtatanggol ng pambansang bayani sa soberanya ng bansa. Ito ang balita ni Jed Neresina. Nag-alay ng bulaklak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bantayog ni Dr. Jose Rizal sa Rizal Park, Luneta bilang paggunita sa ika-128 anibersaryo ng kabayanihan nito. Kasama ng Pangulo ang kanyang may bahay na si First Lady Liza Araneta Marcos at ang kanilang mga anak na si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, Joseph Simon at William Vincent Marcos. Ngayong taon may tema ang Rizal Day na Rizal sa Bagong Pilipinas, buhay at aral aming nilalandas. Nagpapakita ito kung paano isinasabuhay ng kasalukuyang henerasyon ang matibay na patriotismo ni Rizal para sa kanyang bayan. Sa mensahe ni Pangulong Marcos Jr., hinikayat niya ang mga Pilipino na isabuhay ang mga mithiin ng ating pambansang bayani, kabilang na ang kanyang dedikasyon sa katotohanan. Hinimok din ng Pangulo ang mga tao na maging matapang at maging bahagi ng pagbabago at maniwala na ang bawat Pilipino ay may maiaambag para sa bansang Pilipinas. Kasabay ng pagdiriwang ng Rizal Day, lubos na nagpasalamat ang pamilya Marcos sa pag-alaala at pagmamahal na kanilang natatanggap mula sa kanilang mga taga-suporta. Bilang paggunita pa rin sa buhay ni Dr. Jose Rizal, sinabi ni Vice President Sara Duterte na dapat nating alalahanin ang kanyang katapangan. Paalala ng Vice Presidente na sa kabila ng matitinding pagsubok ay mananaig pa rin ang katotohanan. Sa paggunita natin sa buhay ni Jose Rizal, alalahanin natin ang kanyang katapangan sa harap ng pang-aapi. Ang napakatinding pagsubok na kanyang pinagdaanan ay nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamadilim na oras, ang liwanag ng katotohanan at katarungan ay maaaring manaig. Sa pag-alaala kay Rizal, dapat manindigan para sa tama at magsumikap sa mas makatarungan, pantay at malayang Pilipinas. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na mabubura sa kasaysayan ng Pilipinas ang kabayanihang naiambag ni Dr. Jose Rizal. Ano nga ba ang mga mahalagang kontribusyon ni Rizal sa ating bayan na dapat sundan ng mga kabataan? Ito ang balita ni JP Nunez. Rizal is not only for his generation, it's not only for our generation but for all generations. Lingering talaga yung kanyang mga idea. Sinasabing ang mga sulat ng ating national hero na si Dr. Jose Rizal ang nagpabago ng kamalayan ng mga ninuno nating Pilipino upang mag-aklas at muling angkinin ang sarili nitong kasarinlan mula sa pananakop ng mga Espanyol. Isa ito sa pinakamahalagang bahagi ng kasaysayan na dahilan ng tinatamasa nating kalayaan ng bansa ngayon.
Ayon sa history professor ng Polytechnic University of the Philippines o PUP na si McDonald Domingo Pascual, ang mga akda ni Rizal na Noli Me Tangere at El Filibusterismo ang nabasa ni Andres Bonifacio na siyang nanguna sa pagsusulong ng himagsikan. Kaya naman kaakibat ng paggunita ng kanyang kamatayan tuwing December 30 ang dapat matandaan ng mga henerasyon, lalo na ng mga kabataan ngayon, ay ang kanyang pagiging martir para sa bayan. Among all our heroes, si Rizal ang unang nagkaroon ng concept of the Filipino nation, di ba? Oo, at syempre siya din yung unang nakaisip na kailangan natin ng freedom. No other individual who boldly wrote something about the conditions of the Philippines just as Rizal in his Noli Me Tangere. At yung Noli Me Tangere na yan ay nabasa mismo ni Andres Bonifacio. Mahalaga rin anya ang mga pisikal na relics o labi upang maalala ng mga kabataan ang kasaysayan. Halimbawa nito ang kanyang mga isinulat, gayon din ang mga likhang sining tulad ng painting at sculptures. Ngayong araw, opisyal na isinapubliko ng National Museum of the Philippines ang Josephine Sleeping, ang sculpture na ginawa ni Rizal noong ipinatapon siya sa dapitan. Ngunit para sa mga Generation Z na isa sa mga malalaking pangkat ng henerasyon ngayon, sino nga ba ang ating pambansang bayani? Si Christine Pangan mula Pampanga at isang senior high school student, aminadong hindi pa nabasa ang dalawang pinakamahalagang akda ni Rizal. Actually po, to be honest, pinag-aralan po namin yung dalawa kaso hindi ko po masyado nabasa yung both books. Pero po, naging malaking contribution po yung story po ng dalawang books kasi doon pinapakita po yung parang yung mga struggles po ng Filipino. Si Daniel Fiesta naman naniniwalang hindi kailangang gumamit ng dahas. There are better resorts rather than violence. You can always use your thoughts, your ideas, your words to express yourself, protect yourself. Habang si Riz naman, naniniwalang mananatiling nakatanim sa mga Pilipino ang mahahalagang ambag ni Rizal sa kasaysayan. Hanggang ngayon, nananatili pa rin buhay ang alaala ni Dr. Jose Rizal. Kahit siguro lumipas pa yung maraming taon, kahit kami na yung tumanda, I feel na never mawawala sa alaala ng bawat Pilipino at kahit nga hindi mga Pilipino kasi hindi lang national hero si Dr. Rizal kundi international hero. Gayunman, hindi maitatanggi na may ibang mga kabataan na tila nalilimot na rin ang mahalagang ambag ni Rizal sa kasaysayan. At ayon kay Professor Pascual, isa sa mga dahilan nito ay ang kakulangan ng mga ekspertong tagapagturo ng kasaysayan sa mga eskwelahan at universidad. Nagkaroon ng first faculty congress on Rizal sa Baguio City, and there were problems that were actually identified, determined regarding the teaching of the Rizal course. At ang isa dyan sa mga problem ay pinagtuturo yung mga hindi naman major ng history ng Rizal, lalo pa sa mga maliliit na mga higher education institution. Ika-128 taon na mula nang ipapatay si Rizal sa dapitan, ngunit hindi pa rin nawawala ang kanyang mga alaala. Kaya't huwag nating lilimutin na sa tuwing makikita nating malaya nating naitataas ang ating watawat, sagisag ito ng isang kabayanihang nakaukit na sa kasaysayan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naasahan ng pamunuan ng Jose R. Reyes Memorial Medical Center ang pagtriple o higit pang bilang ng firework-related injuries. Busod nito, ilang proseso ng ospital ang kanilang isinaayos, gaya ng pagdadagdag ng mga kagamitan para sa inaasahang dagsa ng mga biktima ng paputok. Patuloy namang nananawagan sa publiko ang mga espesyalista sa JRRMC na huwag nang gumamit ng paputok. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live.
Asher, gaano na karami ang mga biktima ng paputok dyan sa JRRMMC? Rosalie, wala pang dinadalang biktima ng paputok dito sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center o JRRMMC. Partikular yan ngayong araw, December 30. Ngunit December 21 pa lang, 17 na ang firework-related injuries na naitala dito sa ospital. Nababahala ang mga doktor at iba pang healthcare workers sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa pagdami ng mga biktima ng paputok sa muling pagpapalit ng taon. Hindi pa man kasi sumasapit ang December 31, naigitan na ang bilang ng fireworks-related injuries sa naturang ospital ngayong taon simula December 21 hanggang ngayong araw, December 30, kumpara sa parehong mga petsa sa mga nagdaang taon. Sa 17 biktima ng paputok sa JRRMMC ngayong taon, 8 ang nagtamo ng sunog o paso dahil sa pagsabog, 5 ang nasugatan sa mata, habang 4 ang naputulan ng bahagi ng katawan. Noong nakaraan lamang, umakyat na ang bilang na ito ng halos 100 kumpara sa mga nagdaang taon na nasa 30 lang o mas mababa pa. From last year, nagkaroon tayo ng influx of almost twofold from the previous na census natin. Kahit i-combine mo yung mga previous years, ang nakuha natin last year is 94. So ang ginawa natin for this year, ina-expect natin na mas marami. Okay? So fast-track namin yung process. Dito sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center, kapag natukoy na firework-related ang dahilan ng pagpunta ng pasyente sa ospital, ay direkta itong dinadala dito sa bahagi ng pasilidad ng JRMC na dedikado lang para sa mga biktima ng paputok. Pagdating ng patient, may mga proseso to, step 1, step 2, step 3. Unang ginagawa namin is we treat the wound and interview the patient at the same time. We dress the wound and give them the anti-tetanus prophylaxis and antibiotics. Then, kapag kailangan silang i-admit, inalagay namin sila dun sa priority beds namin. And if kailangan pa sila makita ng mga ibang services tulad ng mga doktor sa mata, sa tenga, inhalational, i-refer na namin sila at makikita sila dito sa ER. Dahil kasalukuyang naka-code white alert ang JRRMMC, nakabantay ang lahat ng iba pang mga healthcare worker ng ospital. Ito ay para tumugon sa iba't ibang medical emergencies o komplikasyon dulot ng paggamit ng paputok. Kung kakailanganin ng mas iba yung atensyong medikal ang pasyente, ay gagamutin ito sa operating room at i-admit o mananatili sa ospital. Kung hindi naman ay pinauuwi na rin ang pasyente upang magpagaling sa kani-kanilang tirahan. Sakali namang malayo o hindi agad madadala sa ospital ang biktima ng paputok, ilang paunang lunas ang maaaring gawin na ipinapayo ng ilang eksperto mula rin sa hanay ng UNTV News and Rescue. Alamin kung ligtas ang lugar para makapagsagawa ng first aid. I-check ang level of consciousness ng pasyente. Tulungan ang biktima na itapat sa running water ang bahaging apektado. Gawin ito sa loob ng 15 minuto. Tanggalin ang relo, singsing at anumang alahas dahil ito ay maaaring mamaga. Sakaling magpaltos ay huwag itong puputukin. Huwag pahiran ng anumang oil-based na pamahid. Kung ang napaso ay sa ibang bahagi ng katawan, expose muna ito bago itapat sa running water. Paalala rin ng mga dalubhasa sa mga pasyente na kung mas malaki sa palad o malubha ang paso ay dalhin agad sa ospital o tumawag sa emergency medical services. Kung may natanggal naman na bahagi ng katawan, ilang hakbang ang maaaring gawin. So kapag ang daliri po ay natanggal, okay, ilagay po ito sa ziplock. Okay? Tapos ilagay niyo po sa yelo na may konting tubig. Huwag niyo pong direkta ilalagay ang daliri sa yelo kasi mamamatay po iyon. Rosalie, itong JRRMMC ay halos nasa gitnang bahagi ng lungsod ng Maynila at kasunod lang ng Tondo. Kaya naman isa ito sa mga pampublikong ospital na pinupuntahan ng mga residente sa mga lugar dito. Panawagan ng mga doktor at healthcare workers sa publiko ay huwag nang gumamit ng paputok. At para naman sa mga magulang o may mga inaalaga ang bata, ay bantayang maigi ang mga menor de edad laban sa panganib dulot ng paggamit ng paputok. Lalo pat dito sa tala ng JRRMC
ay sa 17 mga biktima ng paputok ngayong taon. 10 dyan ay mga menor de edad, habang 7 naman ang may edad 18 pataas. Yan ang latest dito sa JRMMC. Balik sa iyo, Rosalie. Sure, yamang nabanggit mo rin lang na nasa pinakamaraming biktima ng paputok sa 17 bilang dyan sa JRRMMC ay mga menor de edad. Ano naman yung paputok na nakabiktima dito sa mga menor de edad na ito? Yes, karamihan doon sa mga matatawag natin na mga may mga nabiktima o paputok na ginamit dito nga sa mga nabiktima ng paputok. Yung ilan dito sa nakatala din sa JRMC ay yung paggamit ng King Kong, yung 5-star o triangulo, gayon din ang sparkler, plapla, piccolo, meron ding gumagamit ng boga at whistle bomb at lucis, quitis at yung iba pa. Yan yung mga ilan sa mga nakapagtala na nagkaroon or na nagdulot ng panganib at nasugatan yung mga 17 na dinala nga dito sa JRRMMC sa kasalukuyan. Rosalie. Alright, Asher, karamihan pa rin talaga yung mga ipinagbabawal na paputok yung nakakabiktima. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr., nag-ulat ng live mula sa JRRMMC Manila. Nakapagtala na ang Philippine National Police ng 15 kaso ng indiscriminate discharge of firearms, isang araw bago ang pagpapalit ng taon. 6 dito ay naiulat sa Calabarzon, sinundan ng National Capital Region at Central Visayas. May tig-isa ring naitala sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Cordillera Administrative Region. 4 na individual naman ang napaulat na nasaktan at 1 ang nasugatan matapos tamaan ng ligaw na bala. Naka-aresto naman ang PNP ng 10 individual at 9 na armas ang nakumpiska. Narito naman mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, ihahatid ng ating global correspondent na si Mariel Latosa mula sa Perth, Australia. Humiling ng arrest warrant ang mga investigador sa South Korea laban kay suspended President Yoon Suk-yeol dahil sa pagpapataw ng martial law noong December 3. Ito ang unang pagkakataon na ang isang nakaupong pangulo ay haharap sa ganitong hakbang dahil sa umano'y insurgency o pag-aaklas kaugnay ng kanyang deklarasyon. Tinanggihan ni Yoon ang mga summons mula sa Police at Corruption Investigation Office for high-ranking officials na nagtutulungan sa pagsisiyasat ng insurgency. Ipinagtanggol naman ng abogado ni Yoon ang desisyon ng Pangulo at sinabing sakop ito ng kanyang otoridad. Patuloy ang pagdinig sa kanyang impeachment na may desisyon na inaasahan sa loob ng 180 days. Nagkaroon na umano ng engine shutdown incidents ang Jeju Air na nag-crash sa Muan International Airport kahapon. Batay sa mga ulat, may napansin na umano silang kakaiba pagsakay ng eroplano. Bigla umanong tumigil ang makina nito at namatay ang mga cabin lights. Gayunman, tiniyak ng airline na walang dapat ikabahala ang mga pasahero nito. Iniutos na ng gobyerno ng South Korea ang pagsusuri sa lahat ng eroplano, kabilang ang Boeing 737-800S. Kasama sa investigasyon ang mga eksperto mula sa United States. Samantala, iniimbestigahan na rin ng Transportation Safety Board of Canada ang insidente sa Halifax-Stanfield International Airport kung saan nakaranas ng insidente ng landing gear na nagdulot ng sparks at usok sa cabin noong December 28. Agad na naresolba ng piloto ang sitwasyon at na-evacuate ang mga pasahero. Pansamantalang naantala ang mga operasyon sa paliparan at inaasahang aabutin pa ng 3 araw bago maibalik ang mga bagahe. Pumanaw na sa edad na 100 si Jimmy Carter. Si Carter ang ika-39 na Pangulo ng Estados Unidos. Ito ang balita ni Klein Sinka. America and the world, in my view, lost a remarkable leader.
He was a statesman and humanitarian. Bumuhos ang pakikiramay sa pagpanaw ni dating United States President Jimmy Carter. Para kay President Joe Biden, si Carter ay nagsilbing modelo ng mamuhay ng may kahulugan at layunin. But their administration makes Jimmy Carter's administration look absolutely brilliant. And in all fairness to Jimmy, he didn't let 21 million people pour into our country with thousands and thousands of criminals and murderers and drug dealers, people from mental institutions. Inilarawan naman siya ni Vice President Kamala Harris bilang gabay sa isang malalim at matibay na pananampalataya sa Diyos, sa Amerika at sa sangkatauhan. Nag-alay rin ng pinakamataas na pagkilala sa kanya si President-elect Donald Trump, bagamat may ilang bagay silang hindi pinagsang-ayunan. Bagamat isang termino lamang siya nanungkulan, dama ang kanyang impluwensya maging sa buhay niya matapos ang White House. Bilang Pangulo, hinarap ni Carter ang mga hamon sa ekonomiya at ang Iran hostage crisis. Kilala rin siya sa kanyang pagsusulong ng karapatang pantao at ang paglalapit sa Israel at Egypt sa pamamagitan ng Camp David Accords. Binigyang diin ang kanyang foreign policy sa kapayapaan at diplomasya sa Middle East. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, itinaguyod ni Carter ang pagtitipid ng enerhiya at nilikha ang Department of Energy at Education. Hinimok niya ang mga Amerikano na magkaroon ng disiplina sa pagkonsumo. Bagamat ito'y nagdulot ng mga negatibong reaksyon sa mga mamamayan, itinuturing na ito'y isang pagsusumikap niya upang magkaroon ng pagbabago. Matapos ang kanyang panunungkulan, naging aktibo si Carter sa kanyang humanitarian works. Binigyang pansin niya ang mga isyu ng kalusugan, demokrasya at kapayapaan. Itinatag niya ang Carter Center, isang organisasyon na tumutulong upang solusyonan ang problema ng mga bansa sa buong mundo. Ginantimpalaan si Carter ng Nobel Peace Prize noong 2002 dahil sa kanyang paggawa. Naging bahagi ng kanyang legacy ang kanyang katapatan, pagpapakumbaba at paggamit ng pananampalataya sa politika. Ang mga pampublikong pagdiriwang na nagpaparangal sa legacy ni Carter ay gaganapin sa Atlanta at Washington, D.C. Nasusundan naman ng isang pribadong interment sa bayan ni Carter sa Plains, Georgia. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ang katatapos na report ay mula kay Carmela Marinda. Samantala, bumagsak ang ekonomiya ng Australia habang ang sahod ng mga mamamayan ay patuloy na bumababa at ang utang ng bansa ay tumaas. Ayon sa mga eksperto, ang structural problems tulad ng mababang productivity ay nagiging sanhi ng paghina ng ekonomiya. Tinutukan ng pamahalaan ng Australia ang mga tax cuts, pagtulong sa mga bayarin sa enerhiya, cheaper childcare at cheaper medicines sa 2024. Kasama rin dito ang pagtutok sa pagpapagaan ng mga student debt. Sa kabila ng mga hagbang na ito, kinakailangan pa rin ng Australia ng mga reforma upang mapanatili ang paglago at maiwasan ang patuloy na pagbaba ng pamumuhay ng mga mamamayan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Isolated case lamang at hindi sumasalamin sa kabuuan ng mga Pilipino at Filipino workers sa ibang bansa ang pagkakasangkot ng isang OFW sa pagkamatay ng anak ng kanyang amo sa Kuwait. Tiniyak din ng Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na tinutulungan nila ang overseas Filipino worker na ito. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. I-contact ng ating OWA yung kanyang pamilya, no, dito sa Pilipinas. So we are assuring them na binibigyan ng protection. Hindi pa babayaan ng Department of Foreign Affairs ang ating kababayan sa Kuwait na nasangkot sa pagkamatay ng anak ng kanyang amo. Ayon sa DFA, ikinalulungkot nila ang nangyari at nakikiramay ang Pilipinas sa pamahalaan ng Kuwait sa insidente.
Sa official statement naman ng Department of Migrant Workers, nagpahayag ang kagawaran ng labis na pagkabahala sa insidente. Nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad sa Kuwait kasabay ng pagpapaabot ng tulong sa domestic worker, alinsunod sa batas ng Kuwait at mandato ng DMW. Sabi ng DFA, mandato ng pamahalaan na protektahan ang lahat ng ating mga kababayan, pati na ng mga nagkakakaso sa ibang bansa. Pero alamin nila na responsibility din ng embassy na siguraduhin na may due process, na lahat ng protection sa batas ibibigay sa ating kababayan. Bibigyan ng legal assistance at posibleng psychological treatment ang OFW kung kinakailangan. Sa ulat na natanggap ng Embahada ng Pilipinas, isinilid umano sa washing machine ng Pinay OFW ang 18 buwang gulang na bata. Nagkasugat-sugat ito at binawian ang buhay. Pasalamat pa rin ng DFA at hindi ginantihan ng magulang ng bata ang OFW sa kanyang nagawa. Alam natin hindi normal yun, no? Maaring mayroong, baka she was depressed, baka bumabawi siya, or something, no? So, yun ang, alam lang natin, may namatay na sanggol, 18, ilang buwan, 18 months. In a way, nagpapasalamat tayo na hindi yung sa galit ng amo, pinatay siya. Hindi nangyari yun, no? Sa ngayon, limitado ang impormasyong nakukuha ng Embahada ng Pilipinas sa Kuwait tungkol sa kaso. Kasi importanteng kaso to, hindi basta makukuha ng embassy natin lahat ng information kasi wala tayo sa Pilipinas, nasa Kuwait tayo. So silang batas nila, procedure nila umiiral. Hindi basta-basta na pagpipilitan ng ating ambassador or consul or labor attaché. Di ba? Kaya hihintay natin na unti-unti. Hindi rin sila pwedeng magbigay ng iba pang mga impormasyon, lalo na baka magdulot lang ito ng ikapapahamak ng ating kababayan na sa ngayon ay itinuturing na suspect. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagpalaya ang Bureau of Corrections o BUCOR na mga persons deprived of liberty o PDLs kaninang umaga. Kabilang narito ang 52 na galing sa New Bilibid Prison o NBP. Ayon sa BUCOR, kulang 1,000 ang kanilang napalaya mula November 26 hanggang nitong Disyembre. Meron sa kanila na natapos ang sentensya, nabigyan ng parole at na-acquit sa kaso. Dagdag pa ng kawanihan, nasa 7,707 ang kabuang napalayang PDL mula January hanggang December 2024. Mahigit 18,000 naman sa ilalim ng PBBM administration. Ayon kay BUCOR Director General Pio Katapang, malaki ang naitutulong ng Good Conduct Time Allowance o GCTA sa maagang paglaya ng mga PDL. Sa ilalim ng bagong desisyon ng Korte Suprema, kahit nakagawa ng heinous crimes, ay kwalipikado na mabigyan ng GCTA. Dagdag pa ng DOJ, pwedeng sa susunod na taon ay umabot sa 20,000 ang kaya nilang mapalaya. Malaking pagbabago po ito ang magiging dahilan ng bakit maraming mapapalaya sa mga susunod na buwan at taon. Kaya po nagpagkit si Director General kanina, kahit 20,000 hindi ko kaya by next year. Pagkatapos na makalaya ay tutulungan naman silang makabalik sa komunidad na kanilang pinanggalingan at mabigyan ng trabaho sa tulong ng Labor Department at iba pang ahensya ng pamahalaan. Isinagawa kanina ng Commission on Elections o COMELEC ang live test ng gagamiting Trusted Build hashcode ng Election Management System o EMS kaugnay ng 2025 elections. Ayon naman sa ilang watchdog na sumaksi sa event, nais lang nilang matiyak na hindi ito mababago. Ito ang balita ni Dante Amento. Hindi siya tampered, hindi siya program na ni-review natin. Sinaksihan ng ilang election watchdogs ang live test ng Trusted Build ng Election Management System o EMS ng 2025 midterm at Bangsamoro parliamentary elections kanina. Ang Trusted Build ay compilation ng source codes na pwedeng babasahin ng makina para gagana ito.
Ayon sa grupong Paris Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV at National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, mahalaga na matiyak na hindi mababago ang hash codes ng Trusted Build. Ito nila ang dapat mailagay sa sistema ng eleksyon kabilang na ang mga bagong Automated Counting Machine o ACM. Paliwanag ng PPCRV, counting pagbabago sa code ay apektado ang buong hash codes. Nangyari ito noong nakaraang 2016 elections kung saan nagkaroon ng pagbabago sa hash codes. Nagkaroon tuloy ng duda sa integridad ng eleksyon. Any change that you do with the code will result in a change in the hash code. Okay? Sabihin kunyari, to be very specific, no? Pag pinalitan mo yung N to N, isang letra lang yan, ibang hash code na yon. Pinalitan mo yung color ng screen from blue to light blue, ibang hash code na yon, no? So yung hash code mo is yung identifier mo na yung actual program na yun, yun lang yun, no? Yan yung uniqueness niya. Sabi naman ng Commission on Elections, kaya nila binuksan ang proseso sa publiko para masuri ang sistema at kung may nakitang issue ay maaaring ipagbigay alam sa kanila. Marami pang proseso ang eleksyon kung saan dadaan sa pagkilatis ng mga eksperto at maging ng publiko ang sistema ng halalan. There's so many, I call them fail-safes, no? At our pre-lat, at our final testing and sealing, on the day of election itself, even as you vote, and in the ER, makikita natin lahat that it's that same hash code that will appear on each ACM. May mga kopya ng Trusted Build ng buong sistema ng halalan na idedeposito sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Bukod sa ito ay nasa ilalim ng batas, maaari din itong magamit na basihan kung may pagbabago sa hash codes na nilagay halimbawa sa automated counting machines. At kung may problema na katulad na sinight kanina, na halimbawa nabago nga yung configuration, pwedeng gamitin yung dineposito sa BSP to compare kung ano yung laman ng ACM na naging problematic. Ang proseso ng Trusted Build ng EMS ay mahalaga para sa pagsisimula ng pag-iimprenta ng mga balota sa January 6, 2025. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Umabot sa 32 ang naitalang insidente ng sunog dahil sa paputok. Bunsod nito nananawagan ang Bureau of Fire Protection sa publiko na manood na lang ng mga firework display sa halip na magpaputok sa pagpapalit ng taon. Ito ang balita ni Benedict Samson. Ang ating pagpanawagan ay hanggat maaari nga po, huwag nang gumamit ng paputok sa mga bahay-bahay, bagkos ay tayo po ay makidalo sa community fireworks display areas na itinilaga po ng ating mga local government units. Nakatipid na, iwas peligro pa. Ito ang magiging resulta kung imbes na magpaputok ay manood na lang sa mga community fireworks display area ang ating mga kababayan para sa selebrasyon ng pagpapalit ng taon. Ayon kay BFP Public Information Service Chief, Fire Senior Superintendent Annalie Carvajal Atienza, sa ganitong paraan, mas maiiwasan ang insidente ng firecracker-related injury at maging ng sunog. Tiyak po ito ay safe dahil nandyan po nakaantabay ang fire truck ng ating Bureau of Fire at sa kung ano man pong emergency na pangangailanganin ng responde, i-dial po nila right away ang 911 bago po tayo mag-video or mag-vlog. Nilinaw naman ng BFP na trabaho na ng Philippine National Police ang panguhuli sa mga nagbebenta ng iligal na paputok. Pero magkatulong naman sila sa pagsira sa mga ito. However, we are also taking part in maintaining or in monitoring, in assuring na wala nga pong ganitong nagaganap. In the event may makita kami, may mapansin kami, nire-report natin. Kasama po kami sa pag-report sa Philippine National Police para po sa confiscation nito. At ganoon na rin sa disposal itong mga nahuhuling, mga pinagbabawal pong paputok. Samantala, sa tala ng BFP, umabot na sa 32 ang insidente ng sunog dahil sa paputok. Nangunguna pa rin sa dahilan ng sunog ay faulty electrical wiring. Kaya paalala nila na tiyaking nasa maayos na kondisyon ang mga linya ng kuryente at maging ng mga appliances na posibleng pagmulan ng sunog. Kasi majority sa ating insidente ay residential kung saan nakatutok po ang BFP dyan dun sa ating programang
Oplan Ligtas na Pamayanan at tayo po ay nagbabahay-bahay para kausapin ang ating mga residents na magkaroon ng check-up sa ating mga linya ng kuryente, especially mga 10 years ago na naitayo na, at sa paglago ng pamilya, pagdagdag ng appliances, pagkakaroon ng mga renovation, ay isali po yung wirings, yung main line ng ating supply ng kuryente. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang araw bago ang pagpapalit ng taon, mas mahigpit ngayon ang pagpapaalaala ng Philippine Pyrotechnics Manufacturer and Dealers Association Incorporated o PPMDAI para sa lahat ng mga bumibili at gumagamit ng paputok at pailaw. Ito ay upang maiwasan ang anumang disgrasya o makasira sa selebrasyon ng ating mga kababayan sa pagpasok ng taong 2025. Ito ang balita ni Nestor Torres live. Nestor, dagsa pa rin ba ang mga bumibili ng mga paputok at pailaw ngayon dyan sa Bukawi? Rosalie, magandang gabi. Sa oras na ito ay talagang marami pa rin ang naghahabol na bumili ng mga paputok at mga pailaw dito sa Bukawi, Bulacan. Naggaling pa sa iba't ibang mga probinsya sa parting Luzon at maging dito sa Northern at Southern Luzon na ina-expect nila nga na magbababa ang presyo, pero hindi. Patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng mga paputok. Naabutan pa namin si Mang Alan Landicho na bumibili ng aerial shots fireworks. Unang-una, sigurado siyang maganda. 257 shots siya. 6 minutes ang ang tatagal niya. And same time, isa pa, yun yung 192 shots. Anya mula Tanawan, Batangas, dumayo pa sila ng Bukawi kasama ang kanyang mga kaibigan para bumili ng iba't ibang aerial fireworks na nagkakahalaga ng halos 100,000 pesos. Malimit kami sa aerial, yun ang paborito namin talaga. Bumili kami ng maraming aerial dito na gagamitin ngayon sa bahay. Magkano? Nasa worth 90k lang binigay namin. Sa iba siguro aabutin ng 150. Mga nasa 287 shots, 297 maganda. Si Romel Mingo naman na isang rider mula sa Tondo, mga firecrackers at mga pyrotechnics naman na pambata ang kanyang binili, kabilang na ang luces, pero bigo siya na makatawad dahil mataas ang benta, kagaya ng Quitis na big na 15 pesos na per piraso na dating 8 pesos lang. Bali sir, yung bibili ko lang naman talaga yung mga Quitis, yung mga ng bata, pampasaya sa mga bata. Mga tulad ng fountain na may crackling, sa yun lang po, mga ganun. Mga po, katulad na ito, siksikan na lang, paunahan na lang kung sino yung, ng mga boy, kung sino yung kakausapin. Sir, kumbaga, kung ganito kunin ko, ganito karami, may bawas po ba kahit mga 10 piso, mga ganun. Depende pa rin daw po sa boss nila. Samantala, isang araw bago sumapit ang taong 2025, maigpit ang paalala ng Presidente ng Philippine Pyrotechnics Manufacturer and Dealers Association Incorporated o PPMDAI sa lahat ng mga customer o mamimili na huwag ilalagay kung saan-saan ang mga biniling mga paputok at pailaw. Makabubuting ilayo ito sa mga bata at sa mga alagang hayop. Kung maaari ay magtanong sa mga dealer kung saan ito dapat ilagay upang maiwasan ang pagsabog ng firecrackers at sunog sa mga bahay. Ilagay po ito sa maaliwalas na lugar at may maganda yung circulation ng air para po malayo po sa mga kusina. Yung mga may open flame, huwag po nating ilalagay doon. At siguraduhin na maganda ang impake ng mga produkto. Ilayo po natin ito sa mga bata or mga pets. Yung mga may pets, huwag din po natin i-expose ito sa mga hayop. Paalala din sa mga mamimili na huwag tangkilikin ang mga imported na firecrackers kundi sa legal na nagbebenta ng mga may permit.
maraming hanay na nagtitinda ng paputok or pailaw. Sana po ang suportahan natin ay ang mga kapwa legal na gumagawa ng mga fireworks. At huwag po sana nating tangkilikin yung mga illegal or yung mga galing sa ibang bansa na hindi naman po naglilisensya na kagaya natin. Samantala, para naman kay J.R. Rivera, isang vlogger mula sa Caloocan, bilang tulong sa kapwa niya mamimili, nagbibigay siya ng idea sa pamamagitan ng pag-upload ng video sa YouTube ng mga paraan para makaiwas na maputukan. Sinisindihan ko siya, binibidyoan ko, then yun, ina-upload ko sa YouTube, yun, sa Facebook. Pero yun, mga ibang doon, yung iniipitan ko siya ng mga pabigat para maiwasan yung pagtaob kasi kadalasan yun ang nangyayari. Sa ibang gumagamit, sinisindihan na lang. So ako, dagdag safety, iniipitan ko siya ng mga pabigat magkabilang side para maiwasan yung pagtumba niya. Rosalie, bantay sarado ngayon ang mga autoridad, partikular itong Bureau of Fire Protection, ang Bulacan PDRMC at ang PNP sa buong paligid rito sa Bukawi, Bulacan. At as of now, ay ngayong araw ay wala namang naitala na mga nahuli na mga nagbebenta ng mga illegal na paputok o pinagbabawal na paputok dito sa Bukawi, Bulacan. Pero sa tala ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, meron ng 20 kaso ng mga naputukan dito sa probinsya ng Bulacan. Karamihan dito ay quitis at ng 5-star. At sa oras din ito, Rosalie, sa lugar ng Bukawi, bawal dito ang no testing and no smoking at paninigarilyo din sa paligid. At ang nagiging problema dito, yung mga sasakyan din ay talagang traffic at sa dami ng mga humahabol para mga bumili. Ang pinapag-alala lang din ng mga otoridad ay yung mga sasakyan ay huwag silang magkarga ng maraming mga paputok dahil once na ito ay nagsiksikan ay delikado rin, baka mamaya ay magkaroon ng problema doon sa mga sasakyan dahil sa dami ng mga paputok na ikinakarga yung mga mamimili. At yan muna ating latest live mula dito sa Bukawi, Bulacan. Balik sa iyo, Rosalie. So Nestor, dahil nga sa dami ng sasakyan dyan sa Bukawi, meron bang nagmamanage ng traffic flow? Rosalie, meron. Yung nandito naman yung mga PNP at meron din naman dito yung sa mga traffic management ng Bulacan at maging itong Bukawi. Pero as is pa rin, pahirapan dito yung pagpapark ng mga sasakyan dahil wala na ring maparkingan. Meron dito magpapark ka, 50 pesos ang bayad at 1 hour yun pag nakapagpark ka. Pero talagang mahirap dito at marami pa talagang mga sasakyan at traffic dito sa sitwasyon ngayon. Rosalie. Alright, maraming salamat Nestor Torres, nag-ulat ng live mula sa Bukawi, Bulacan. Handang-handa na ang mga kwarto at equipment ng East Avenue Medical Center sa pagtanggap ng mga posibleng biktima ng paputok sa selebrasyon ng pagpapalit ng taon. Samantala, 2 araw bago matapos ang taong ito, meron ng 12 mga biktima ng paputok ang dinala sa East Avenue Medical Center kung saan ang ilan dito ay kinailangan pang i-admit sa ospital. Ito ang balita ni JP Nunez live. JP, gaano kahanda ang East Avenue Medical Center sa mga mabibiktima ng paputok? Rosalie, code white yung East Avenue Medical Center sa pagtanggap nga ng mga inaasahang posibleng maging biktima ng paputok bukas ng gabi at hanggang sa pagpapalit ng taon sa madaling araw ng January 1. Sa ngayon, merong 41 na naka-duty na mga doktor at nurse dito sa kanilang emergency department at trauma center. Mula pa noong December 21, nakahanda na ang East Avenue Medical Center sa pagtanggap ng mga posibleng biktima ng paputok para sa pagpapalit ng taon. Meron silang inilaan na close monitoring unit o yung kwarto kung saan i-admit yung mga biktima na malubha ang kalagayan. Meron ding operating area at meron ding treatment area. Sa loob nun, meron na ring mga equipment na ginagamit sa operasyon gaya ng pangputol ng daliri o kamay kapag nasabugan ng paputok.
Bukod dito, meron ding mga table sa emergency facility. Dito naman dinadala yung mga minor injuries para lapatan ng paunang lunas. Ang sistema, pag dinala o isinugod ang biktima ng paputok sa EAMC, dadaan muna sila sa triage sa main entrance para kunin ang personal na impormasyon ng biktima para matukoy kung anong klaseng medical procedure yung isasagawa sa kanila. Samantala, 4 na araw mula doon sa 4 na naitalang mga firecracker-related injuries pagkatapos ng selebrasyon ng December 25, meron ng 8 mga bagong biktima ng paputok sa EAMC ang nadagdag. Kaya ngayong December 30 ay 12 na yung mga dinalang mga naputukan dito. Doon sa mga naitalang kaso ng EAMC, yung ika-5 biktima pagkatapos ng December 25 ay mula sa Montalban, Rizal na isang 11 years old na lalaki. Biktima ito ng 5-star at kinailangang ma-admit dahil sa mga tinamong sugat. Yung ika-6 naman na biktima ay isang 13 anyos na lalaki sa Quezon City na nasabugan ng boga. Yung ika-7 at ika-8 biktima ay mga menor de edad mula QC na biktima naman ng Piccolo at 5-star. Habang ang ika-9 na biktima ay isang 18 years old na lalaki na nasabugan ng boga sa QC. Yung ika-10 biktima ay 10 taong gulang na lalaki na galing sa San Mateo, Rizal na nagtamo ng sugat sa masahel o sa maselang bahagi ng katawan. Habang yung ika-12 biktima naman ay isang senior citizen na babae mula sa Bulacan na nasabugan ng whistle bomb at kinailangan ding i-admit sa ospital. At yung isa pang biktima na lalaki mula naman sa Batasan Hills sa QC na nasabugan ng Piccolo. Rosalie, ayon sa EAMC, yung 2 biktima na na-admit ay hanggang ngayon nandito pa rin. At bukas nga inaasahan na posibleng madagdagan pa yung mga bilang ng kaso ng mga firecracker-related injuries. At gaya nga ng paalala ng mga health authorities na iwasan yung paggamit ng paputok upang makaiwas dun sa posibleng mga sugat na matamo kapag nasabugan ng paputok. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa East Avenue Medical Center. Balik sa'yo, Rosalie. O JP, pinangangambahan nga nating tumaas ang bilang ng mga biktima ng paputok. Yung bang 41 na iniulat mo na kawani o medical staff ng East Avenue Medical Center, dinagdagan ba yung bilang na yan o yan din yung bilang ng mga kawani noong nakalipas na taon? Dun sa previous year, Rosalie, wala tayong comparison. Pero before ng dun sa bago ngayong araw na to, no, before itong araw na to, mas konti sila ng ilang personnel, pero habang papalapit yung pagpapalit ng taon hanggang bukas ay magdadagdag pa ng mga duty para nga dun sa inaasahang posibleng pagdami ng mga mabibiktima ng paputok. Kaya yung 41 na yan ng mga doktor at saka nurse, inaasahang madadagdagan din ng deployment bukas. Rosalie? Maraming salamat, JP Nunez, nag-ulat ng live mula sa East Avenue Medical Center, Quezon City. Niyanig ng magnitude 5.8 na lindol ang Bangi, Ilocos Norte kaninang alas 10:56 ng umaga ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Dahil dito, agad na nagsara ang ilang establishmento sa Ilocos para bigyang daan ng inspeksyon sa posibleng sira sa mga gusali dahil sa nangyari. Ito ang balita ni Alan Manansala. Isang grocery store sa Ilocos Norte ang kumalat ang mga paninda matapos ang magnitude 5.8 na lindol na naranasan kaninang alas 10:56 ng umaga. Sa videong kuha ni Marisa Deliena Mendoza, makikita ang tila kalat na paninda ng isang mall sa Ilocos. Nahagip pa ng kamera ang tila isang mamimili na nahilo dahil sa insidente. Ganito rin ang naging senaryo sa isang hypermarket sa Heroes Hall sa Lawag City, Ilocos Norte. Ang pulis Bangi agad na nag-inspeksyon sa isang bahay na napaulat na nasira dahil sa lakas ng pag-uga sa kanilang lugar. Pansamantalang isinara din sa publiko ang malalaking mall sa Ilocos Norte. Ito ay para bigyang daan ang gagawing inspeksyon matapos ang malakas na pagyanig.
Sa inspeksyon, susuriin kung may mga nangyaring pagkasira o pagbitak ng istruktura. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang magnitude 5.8 na lindol ay naramdaman sa Banggi habang ang magnitude 5.6 sa karagatan ng Burgos na kapwa sakop ng Ilocos Norte. Naramdaman din ito sa intensity 5 sa Sinait at Cabugao, Ilocos Sur, Sarat at Ilocos Norte. Intensity 4 sa Claveria, Cagayan, Tubo at Abra. Intensity 3 sa Lacub at Abra, habang intensity 2 sa Apari at Lasam, Cagayan. Alan Banansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, ang pagpapalit ng taon ay panahon po ng selebrasyon at pagbabago. Pero bawat taon, hindi po nawawala ang mga pamahiin. Totoo po kaya ang mga ito o gawa-gawa lang? Alamin po natin. Sabi nila, kailangan ng 12 bilog na prutas para magkaroon ng swerte sa buong taon. Pero teka, may basehan ba ito? Science says, walang koneksyon ng prutas sa swerte. Ang bilog na prutas ay simbolo lamang ng prosperity sa Chinese culture, ngunit hindi ito nakakaapekto sa ating kapalaran. Jumping at midnight, sabi ng iba, para daw tumangkad. Fact check, walang epekto ang pagtalon sa pagtangkad. Ang height ay nakabase sa genes at nutrisyon, hindi sa gravity ng pagtalon sa bagong taon. Huwag magwalis sa New Year's Day para hindi mawala ang swerte. Totoo kaya? Sweeping dust won't sweep away luck. Ito ay paniniwala lamang na ipinamana sa kultura pero walang siyentipikong basehan. Ang tunay na swerte po ay dahil sa ating pagsusumikap, tamang desisyon at pagsisipag sa buhay. Hindi po nakukuha sa mga pamahiin. Kaya simulan po natin ang taon na ito na may positibong pananaw sa buhay. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunlaran. Nais po nating anyayahan ang lahat ng ating mga kasangbahay, ating balikan ng mga pangyayari at mga isyong pinag-usapan at nagmarka ng kasaysayan ngayong 2024. Samahan niyo po kami sa ating gaganaping Repaso 2024, ang UNTV Special Coverage. Mapapanood po yan bukas, December 31, alas 8 ng gabi. Live niyo po yan na matutunghayan dito sa UNTV News and Rescue Channel 37 at maging sa ating mga social media accounts. Sa darating na December 31. Sa kahuli-hulihan ay asahan ninyo, wala na pong extension yung modernization. Hindi pa sila nakontento. Tinanggalan na nga nila kami ng prangkisa, kukunin pa nila yung jeep. Muli nating tunghayan mga issue na pinag-usapan ngayong taon. Ito na po ata ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas. Ayuda is not charity, it is justice. Sa mga kontra sa ayuda, handang ipakita ng administrasyong ito kung saan napunta ang bawat sentimong inilaan para rito. Muli nating tunghayan mga issue na pinag-usapan ngayong taon. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM,
si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke, nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Mga balitang tinutukan ng taong bayan at binantayan. Definitely hindi po ako spy. Repaso 2024, ang UNTV News and Rescue Year-End Coverage. I want to be clear. The United States Defense Commitment to Japan and to the Philippines are ironclad. They're ironclad. Salamat po sa lahat po na nagdasal po sa amin at sumuporta. Live ninyong mapapanood sa UNTV 37 at sa official YouTube channel ng nag-iisang public service channel ng bansa. Repaso 2024, Martes, December 31, alas 8 ng gabi. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 15:2 at 4 na nagsasabi, ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman, ngunit ang mga bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay, ngunit ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.